milyon-milyon na ang namatay tungod sa pagpanigarilyo. Sugod 2025, nakita nga moabot pa kini og 10 million kada tuig. Daghan no? Pero nganong daghan gihapon ang padayon nga ninigarilyo? Tungod sa nicotine, usa ka kemikal nga anhaa sa sigarilyo. Pagsulod sa nicotine sa lawas sa tao, mupagawas ang utok o dopamine o ang feel-good nga kemikal. Lami kini sa pamati. Tungod ni ini, pangitaon sa atong lawas ang lami nga pamati gikan sa sigarilyo. Balik-balik, hangtod nga maadik. Kung makaadik ang cocaine, susama sa niini ang sigarilyo. Pero kabalo ba ka nga bisan isa lang ka sigarilyo makadaot? Ang isa ka sigarilyo adunay 4,000 chemicals. Daghan niini toxic o makadaot sa lawas ug 70 niini makakanser. Adunay carbon monoxide nga sama sa asaw sa tambutso sa sakyanan, arsenic nga hilo sa ilaga, butane o ang gasolina sa lighter, DDT usa ka gibawal nga insecticide, formaldehyde o formalin nga gamit sa pag-imbalsa mo sa patay o daghan pang uban. Imagine, musulod ning mga butanga sa imong lawas kada hit-hit di mo og sigarilyo. Tungod sa maong makadaot nga mga ingredients, mohina ang baga, maglisod og ginhawa o posibleng magka-cancer. Taasab ang tsansa sa heart attack, stroke o aortic aneurysm sa mga manigarilyo. Sa mga magtiayon, di kayin ninyo ang pagpanigarilyo kay makaapekto kini sa fertility o ang kapasidad nga magkaanak. Posible sab kining rason sa miscarriage o pagkapunit sa gidalang bata o posibleng masayo ang pagpanganak o ang gitawag nga preterm birth. Mupataas pa ang sigarilyo sa tsansa nga mabuta ug magka-periodontitis o sakit sa gums o lagos. Apektado usab ang skin o pamanit tungod kay pasayuhon sa sigarilyo ang paggawas sa wrinkles sa nawong. Aniya pa ang uban sakit nga makuha sa sigarilyo. Pero dili lang kay ang nanigarilyo ang anaa sa peligro. Apilusab ang anaa sa iyang palibot. Adunay gitawag nga second-hand smoke o third-hand smoke. Second-hand smoke ang asugi kan sa smoker o sa taong nanigarilyo. Bisan kadali ilang nga exposure o pagsimhot sa second-hand smoke, pwede ng rason aron ma-heart attack ang tao. Pwede sab kining mahimong rason sa kalit nga pagkamatay sa mga baby o ang gitawag na sudden infant death syndrome. Bisan pa sab nga wala na ang smoker, posible gihapon makasimhot sa aso sa sigarilyo ang ubang tao. Mupilit ang aso didto sa carpet, bumbong, furniture, sanina, buhok ug mga duwaan. Kini ang gitawag nga third-hand smoke nga delikado usab sama sa second-hand smoke. Busa, aron dili makadamay sa uban, manigarilyo lamang sa designated smoking area. Pero mas maayo nga undangon na gyud ang pagpanigarilyo aron luwas ka ug ang tao sa palibot nimo. Heavenly Father, we come to you today with humble hearts, seeking your guidance and wisdom as we begin this program. We pray that this program would be a time of learning, growth, and fellowship for all of us. Help us to listen to one another with open hearts and open minds, and to support one another as we strive to serve you in all that we do. Please give us the strength and the courage to follow your will and to use the gifts and talents you have given us.
to make a positive difference in the world. We pray all of this in your holy name. Amen. Siap na. Siap na. Mabuhay! You have arrived at your destination. Magyaw nga pagkanin, butuan. Let's go. We're home. Programa nga inyong kasaligan, kadangpan, mga balita o impormasyon. Butuan on aksyon, Teleradyo. Mabugnaw nga Biyernes sa atong mga kabutuan on, tugnaw kayo. Sa atong Sa atong opisina. opisina. Sa atong opisina, partner. Na dili ka Pero sa gawas na ay pagka-humid, no? Mo ba? Oo. Medyo dili kay wala ba dag-om partner sa gawas? Wala man po. Pero basin atangan gapon na kay posible gapon nga muulan karong hapon. Kay dinis butuan man gud kay kasagaran hapon, Ang no? pag-ulan, Mag-ulan mo oo. nang at sa atong mga kabutuan noon, dili gud kalimtan magdalag payong, no? Mga panangga nato sa ulan kay usahay di na to masayran ang ato ang klima, atong weather, no? Dinis Butuan City kasagaran hapon man gyud. So welcome sa itong programa, kinang inyong programa nga mahatod sa labing bagong balita, mainit nga impormasyon nga importante para sa matag Butuanon. Live kita sa atong official Facebook page sa Butuan City Public Information Office. So kini programa hatod kaninyo sa Butuan City Public Information Division. Ako si Richmond Hinayon, ang inyong kaabag sa serbisyo. Og sa sunod nga mga minuto na lang atong pagahisgutan ang mga hisgutanan nga may kalambigitan sa lokal nga panggamhanan, mga serbisyo publiko ug mga kalihukan dinhi sa atong syudad. Ako si Gracial Gorgoya ug mag-uban kita sa paghatod og impormasyon, pagpaabot sa tingog sa katawhan ug pagpasabot sa mga plano sa atong syudad alang sa kaayuhan sa tanan. Adlang Biyernes na usab mga kabutuanon, January 24, 2025. Again, maayong hapon sa tanan. Siyempre, no, ayaw kalimot sa atong mga kabutuanon sa pag-like and share sa atong live streaming. Mamay mo sab kamo mag-comment sa ubos sa atong live streaming kay ang inyong opinion, ang inyong sugyot o ang inyong pangutana importante kaya namo. Stay tuned lang diha para sa mas dagan pang detalye sa atong mga hisgutanan karong adlaw. Ina inyong Butuan Aksyon Teleradyo, balita, serbisyo, aksyon. Partner niya na ang mga highlights sa mga pangitabo sa City Government of Butuan. Unang-una, dungan nga namunit og plastic, botilya o uban pang basura at ang mga empleyado sa lokal nga pagamahanan sa atong dakbayan og mga representante sa matag government agencies atol sa mangrove clean up drive sa Barangay Lumbukan. Daghan nga mga basura na kolekta human gipaygay ng clean up drive nga miabot sa usa ka metro kubiko. Kining inisyatibo subay sa Watershed Consciousness Week aron masiguro nga limpyo ang kilid sa mga watershed. Nanawagan sa bambuhatan sa City Environment and Natural Resources Department Consen RD nga dili ilabay ang mga basura sa dagat, suba o kahasapa para dili kini mahimong hugaw o dili makaapekto sa panlawas sa tao, hayop o kinatibuk-an nga sitwasyon sa kinaiyahan. Sa laing balita, nagsugod na usab sa pagpanganda mga to ang LGU Butuan sa Balangay Festival 2025. Gani nang una si Butuan City Vice Mayor Lawrence Fortun sa gipaygayong Balangay Festival 2025 Coordination Meeting. Kauban ang partner stakeholders, regional line agencies ug pipila sa mga buhatan si LGU Butuan sa City Mayor's Conference Room 2 sa City Hall ng atong dakbayan.
Tumong niini nga mahimong plastar og hapsay ang mga matanyag nga mga kalingawan sa mga Butuanon og mga bisita. Gipresentar dinhi ang nakahanay nga mga aktibidad o gipaminaw ang mga suhestyon sa mga partners. Pipila sa mga tangan sa Balangay Festival 2025 ang mga performances sa atong mga guest performers o artist. Bugsay competition sa Agusan River, Siab with touch of Butuanon delicacies, Culinary Festival, Biswal Balangay Art Exhibit and Competition, Basketball Exhibition sa Balangay Open Tennis 2025 o First Enduro Mountain Bike, Student Cruise, Butyahong Butuan 2025 o daghang pang uban. Gipresentar usab sa Meeting and Traffic Management Plan ug Site Plan sa Sports Complex o River Park asa makita ang nagkadaiyang mga events. Ipaabot sa pasalamat si Vice Mayor Fortune sa kooperasyon ug sa tanang misanong sa kalihukan alang sa mas bibo nga Balangay Festival 2025. Exciting partner, Ready na ba ang tanan, no? Hapit na. Sa'yo pa lang, May ipangandaman na gid nato atong Balangay Festival 2025. Unang sit back and relax, no? Yes, Hapit na gyud pila na kabulan og Mayo na. Correct. Oh, Balangay dali na dyan Festival kayo na. ni mo nang sa'yo pa lang ipangandaman na sa lokal nga Oo. panggamhanan. Tingana ka excited ang atong LGU no paghatag og mga entertainment sa atong mga Butuanon labi na sa Balangay Festival na gina look forward sa atong mga Butuanon labi na sa atong mga balikbayan no o kato po mga naa sa laing lugar nga mouli sa dakbayan aron mo lambigit sa Balangay 2025. Correct. Oo. At ang isa pagbalik sa Butuan of San Teleradyo, atong isgutanan ang preparasyon sa libreng birth registration sa bulan sa Pebrero sa pagbalik sa Butuan on Aksyon Teleradyo. Hello mga kabutuanon, ako si Pio. Niya nausap kita sa itong serbisyo info. Unsa ang e-Tracks o Enhanced Tax Revenue Assessment and Collection System. Usa kini ka software system nga gidisenyo aron i-automate na ang real property assessment, business permits, licensing o revenue collection operations sa lokal nga pagamahanan sa Butuan. Dako ang matabang sa e-Tracks kay maghatag kini og transparency o good governance kay mas dali na ang check and balance. Audited ang kada transaksyon nga ginahimo busa lisod nga makahimo og pangpanglimbong. Unsay features sa e-Tracks? Pinaagi sa e-Tracks, electronic na ang submission sa mga business permit applications gamit ang Unified Application Form kon UAF. Electronic na usab ang issuance sa tax bill o order of payment. Pwede na usab magbayad gamit ang PayMaya. Mas dali ang proseso kay dili na kinikinahanglan mo adto sa opisina sa City Business Permits and Licensing Department. Kung mahuman na ang pagproseso online, makakuha na dayon og electronic copy sa temporary business permit. Pahinumdum lang sa atong mga business owners nga valid lamang sa 30 days ang maong temporary business permit. As per City Ordinance Number 6806-2023, iandam ang isumite sa opisina sa City Business Permits and Licensing Department ang mosunod nga mga requirements. Kung renewal sa business permit, ang mga mosunod ang iandam nga mga requirements. I-scan ang tanang required documents o i-save sa imong computer. Gamiton nimo kini sa pag-upload sa mga documents sa pag-register na nimo sa e-Tracks. At ang isa serbisyo info kung saan paggamit sa e-Tracks. Alang sa dugang pa mga serbisyo info sa LGU Butuan, tutok lang din sa Butuan City PIO. Hello mga kabutuanon, ako si Pio. Niya nausap kita sa itong serbisyo info. Unsa may proseso o requirements sa pagkuha o certificate of death. Pakita na una sa mga checklist of requirements.
Kung pananglitan namatay ang pasyente sa ospital, ang muhikay sa death certificate ang ospital na o moderetsyo na lang dayon sa embalmer para sa pag-imbalsamo. Unya adto dayon sa City Health Office dalhon ang certificate of death aron sa pag-review sa doktor sa CHO ahya mo adto sa Civil Registrar's Office aron marehistro ang patayng lawas i-submit ang certificate of death. Kung sa ospital unya out of town or sa laing lugar na matay wala sa Butuan, ang City Health kung asa nga lugar na matay ang pasyente amo prepare og travel to transport sa patay. Kung sa balay na matay, mangayo og barangay certification unya iandam ang birth certificate sa namatay. Kung wala, marriage contract, baptismal o facts of birth nga kuwaon sa barangay. Dalon dayon kini nga mga dokumento sa opisina sa City Health Office. Kung makahimo na ang City Health Office sa certificate of death, ay dayon mo diretso sa embalmer. Adto dayon sa City Civil Registrar's Office aron sa pagparehistro sa patay. Isumite ang certificate of death o barangay certification. Kung ang namatay, inahan o amahan, ang mga anak mismo ang magparehistro o pinakaduol nga paryente basta lang ma-execute og affidavit. Alang sa dugang pa mga serbisyo info sa LGU Butuan, tutok lang din sa Butuan City PIO. Programa nga inyong kasaligan, kadangpan, mga balita o impormasyon. Tutuan aksyon, Radyo. Okay partner, ato sang pasalamatan ato ang mga partner radio stations no nga atong partner sa pagpasibya ani atong mga pagpahibalo dinhi sa City Government of Butuan labi na ato ang mga partner stations nga gina-play ato ang programa. Salamat kay sa inyong tanan o karon ay sa muna ni atong isgutanan nga karong adlaw partner kay timely ni kay karong bulan sa Pebrero no mo ni siya ang libreng birth registration sa bulan sa atong bulan sa Pebrero. Kaning ilawom sa SP Ordinance number 4427-2014 o an ordinance declaring February of every year as free birth registration month in the city of Butuan. Yes, partner, no, og para sa paghatag og tubag sa atong mga pangutana, atong makauban karon live si Sir Crescencio E. Bermudez Jr., ang acting department head sa City Civil Registrar Department. Good afternoon, sir. Hi, sir. May hapon. May hapon po sa naminaw ni ining programa ninyo, ang nagtanaw. Okay, sir. Salamat kayo. Welcome sa atong Butuan Okson Teleradyo. Nagkasalamat sa pag-uban ka lang mo kaadlaw. Sir, unang-una, sir, kumusta ang atong preparasyon sa libreng birth registration alang sa bulan sa Pebrero? Hapit na. Murag sunod semana na, no? After a week. Yes, sir. First week of February, magsugod na ato ang free birth registration. Kumusta atong preparation, sir? Base sa abong preparasyon, nag-andam na pud kami og kanang pwede na mo adto ang mga kining especially sa delayed lang ha kay ang delayed registration magud kinahanglan din siya delayed. Mandatory nga 10 days nga posting kay medyo dugay. Required man siya nga before nato i-rehistro naka-posting na siya 10 days kay para kung naay mo oppose nga naay mo rehistro nga ikaduha or nakahibalo siya nga ikaduha naman ni nga rehistro so naay naay hatag ang atong balaod nga 10 days posting aron ang publiko mahibaw nga naay ni rehistro nga delayed. Okay. So aside sa 10 days posting, pwede na sila mo maghinay-hinay og pagkuha og katong PSA negative. Ibutang lang nila daan ang tanan nga information nga sakto sa form sa PSA para dili pod siya kay usahay ra ba kung ang atong PSA nga pag kining apply nato sa PSA nga form basin og sayop ang spelling sa pangalan sa mama baron or sa middle name ba o sayop mo negative po na siya pero pag i-verify po namo sa local namo basin og mo positive so ingana siya ang sitwasyon so magkuha lang sila og PSA negative and then mo secure lang po sila og duha ka tawo nga mo testify or mo execute og affidavit og two disinterested person nga kining nakahibalo sa ilang
pagkatao Pagpanganak, o oo. pagkanak as kinsay ilang Mama, mamagpapa. papa. So usually ana ang murag medyo kaedad man yun sa registrant except lang kung minor ang registrant. Okay. So ang minor di man gud maka-execute Testify og iyang kapwa Oh, pod nga affidavit. baby, no? Oo. Pare, matingala mo. Oo. So usapod nga mga requirements ang proof of residency. So i-issue kini sa barangay ang ilang barangay certification of residency. Another is ang national ID. So required pod nga mo before sila mo adto sa opisina kinahanglan nga nakapa-national ID na sila sa PSA. PSA. Ang buhatan nga magkuan sa national ID naa sa JC Aquino Avenue likod sa may Goldilocks nga kuan sa may Samura. So dili man diretso makuha nila ilang national ID but katong naay papel nga evidence or katong claim stub nila nga naay QR code mo toy among dawaton. Okay. Okay. Alright. So another is katong mga other IDs nga proof of birth nila. So pwede si barangay mo himo og certification nga regarding sa facts of birth sa bata or sa kung senior man ni pwede siya ang facts of birth ilang himuon. So another kuan sa requirements ang katong kung naibaptismal baptismal certificate, school record kung nag-eskwela na, immunization kung medyo kuan pa kanang bata pa gyud, and then voter certification, PhilHealth. Magpili lang sila duha ani ha. Dili gyud inyo tanan gini gid nila og kuan. Basta as long as naay duha ka ID nga maka pa-establish kung asa sila na tao, unsang pitsaha sila na tao o kinsa ilang mama ug papa. So sa side po sa parents sa like for example kung late registrant nga hingkod-hingkod na, so magpa-establish po ta sa iya og kinsa gid iyang mga parents. So pwede si barangay ana mo certify, maghimog certification nga mo ni iyang parents gyud sa base sa facts of birth. Kung naapay mga national ID or senior citizens ID ang ginikanan, pwede po na siya gamiton nga proof sa iyang ginikanan. Okay. Or ang marriage contract sa iyang ginikanan. Okay. Sir, sa kana nga mga requirements, asa ra may na bag-o nga gidugang sa PSA based sa ilang memo? Ang nabag-o gid ani based sa katong recent nga mga memorandum circular kining barangay certification of residency, kining national ID, kining pag-submit og 2x2 picture nga white ang background, and murag kana ra sila. Okay. So mura na ang mga nabag-o na dugang sa katong daan nga mga requirements. Ado na pug kitay gitawag nga personal appearance. Okay. Oo. So kinsa tong late registrant magpakita gyud sila, except lang kung ang bata medyo minor pa kanang ang parents ang moanhi. Pero kung kuan na sir, kanang 2 years old. Kung 2 years old siya, ang kung kasado siya, ang parents gyud ang both parents ang moanhi, and kung dili sila kasado pwede ang mamaray moanhi. Okay. Except lang kung i-accept pod sa magmusign og acknowledgement ang papa, so kinahanglan siya magpakita sa para pagpirma sa affidavit sa likod sa certificate of live birth. Okay. So with this requirement sa delayed registration, sir, pila ka adlaw ang process anang ilang rehistro? Kung timely lang siya, based sa among kining turnaround time sa timely, it's between 30 minutes to mga 1 hour at the maximum. So kanang walay kakulian sa mga documents. Oo. As long as complete ang documents, Way problema. Pag encode na mo sa system, it would take around mga usay gani mga 20 minutes makuha na nila. Basta dili lang siya busy, pero granting nga busy ang kuan, so daghay magparehistro. Kana nga time. Medyo daghay magparehistro. Siguro tagaan mi sa kuan og kung timely siya, so mo minimum mo siguro mi og mga 1 hour to kuan. Depende lang kung first registrant yun siya, mas paspas siya kung timely. Oo. Pero kung delayed, sir,
Pila Kung- ka ang turnaround time ana? Pila kay ang ba turnaround posting pa time man og magud 10 kay days. mag-posting pa man tag 10 days. So Okay. akong giaghat pod ang uban nga gusto mo avail sa atong February nga kuan nga pwede na sila nga magdala Magsugod. na lang daan og ilang PSA negative sa opisina sugod sunod semana para among i-post then para magdagan ang 10 days nila. So pero ang amo pong serbisyo once nga from February to 28 man ta. So maski pa og 28 na siya moadto unya ma-post pa namo. So Sulod sulod siya. gyapon Sulod siya sa free nga registration. Okay, So, oo. pwede siya nga before sila mo kuan as long as ang ilang Pag-process, sir, pag-process no? nila nasud siya sa February. February. Okay. Nice. Sir, free siya in the sense nga free ang bayaran sa Civil Registry Department. Pero Yes. kaning mga dokumento nga kuha niya sa PSA is not free. Kaning mga Na siya sa lain nga, photocopy, sa lain sa nga. lain aspeto. Sa lain nga, nga, oo. agency o sa Oo, lain nga mga... Actually mao po na ang kuan. among dilemma sa opisina kay since free man ang among kuan, ang among serbisyo sa Registry Department, ang PSA mubayad magid sila og ang karon nga kuan is 155. So but sa subay sa requirements sa delayed, especially sa delayed kay manginahanglan man kitag mga barangay certifications. Ano ba na may bayad na sa barangay or na may mga Na bayad ay mga na mga barangay certifications. actually so dapat partner no nga ma-appeal siya nagkuha. dapat sa Oo, ordinance oo, no oo. nga Na pati ay- pag certificate sa mga barangay makuan dapat siya. libre. Oo. Kaya magkuha man, pag magkuha kag mga certificate sa barangay. Kay ang minimum nga ang iyang i-require, like for example, ma-requirement ta og mandatory magining proof of residency and katong facts of birth. So duha na daan. So if kanang mga delayed registrants usually ana kanang medyo idaran na. So wala na di na taka kuan kung kinsa to nga hilot or wala na or ang So uban ato mag-execute walay na affidavit. ang uban ato Oo. walay death certificate po sa hilot. So mag-execute na po affidavit or certification ang barangay nga taga-ila taga didto ang hilot nga nagpaanak nagpaanak ang Nagpaanak tahan. ni So, niya. So another gasto na Another- pod, another Mabayad na po certification. siya. certification na po. So ang pinakadaghan mo upat ka certifications among pangitaon sa barangay, especially kung dito siya naabtan sa pagpanganak unya hilot unya wala na po yung record sa kinsa tong hilot, walay death certificate nga makasupport. So ang barangay gyud ang mo issue sa mga certifications. Nya kung kaila sila ani no nga individual Oo. Yes, sir. oo. Pero usually sir, pila day bayaran dapat ko magpa-timely registration sa sa inyong opisina? Pila may bayad ang timely? Ang timely registration is free gina siya except lang kay Pero usually kung dili free. Kung wala February, sila sir. Oh, kung dili wala- February. kung wala free gihapon ang timely. Free ba? Free gyapon. Pero Ang kung ilang delayed, bayaran lang ana nila kung like for example kung magpa-EUSF kay ang katong affidavit to use the surname of the father kay irehistro man pud to namo. Oo. So duha actually ang irehistro sa kaning timely kung mag-EUSF ang birth certificate o ang EUSF nga document. So mo to ilang bayaran 100 ang katong pagrehistro sa EUSF. kung Yeah, delayed, kung wala pa gyud siya for example if wala siya PSA copy sa iyang marriage contract baron or iyang birth certificate, so mo issue na pod mi og CTC kung diri na tawo ang mama. Oo. So sedula na pod. wa mi kwan sa sedula pero ang among gi-require is ang certified true copy lang which certified is true copy. 85 sa atong Sa ordinansa. Okay. All right. Pero sa Okay. inyong department gapon siya ko answer no or Sa amo sa gihapon, inyong oo. department which 85 pesos. As long as dito siya diri sa butuan siya na tao maka-produce na og certified true copy. Nangutana sir, gawas anang coverage yo kay libre registration. Apil ba kaning ito? Unsa pa nga proseso alang sa mga tawo nga kinahanglan og correction sa ilang birth certificate? Apil ba kini nga programa? Ang narehistro na murag outside na gina sa pre-birth registration kay correction naman na siya. Correction, So oo. natay proseso pod another division pod ang naghandle ani ang kini sa legal instruments nato nga division. So sila ang mo process sa CCE kung under siya sa 9048 o katong 10172. So depende sa type sa correction ang bayad depende pod sa number of copies nga atong i-reproduce sa ila. Okay. All right.
Sir, no, sa kaning program every February, sir, no, unsa ang itong mga lakang sa department, no, aron mapahibalo ang programa sa mga katawhan, labi na tong sa mga lagyo nga barangay nato, sir. Unsa atong IEC pod ani, sir, for them? Ang among kuan gid karon nga kuan ang kining social media man gyud kay mas medyo mas effective man gyud ang social media kay wala pod mi kayo ay personnel nga mo adto pagid sa barangay and then ang magpahibalo, no? So kanang mga rekorida wala pa mi naka-kuan pod anang rekorida. Naka-try. So pero kung mag-communication for the barangay, barangay officials, barangay captains, mga ginapadala nga communications. Yes, kaya basin pwede naman po na ang kapitan na magpahibalo sa mga purok leaders. Mga pwede purok po president. mo communicate liga ng mga barangay, sir, para ang liga ng mga barangay ang atong mag-disseminate, no, sa information. So, dapat ay plano nga paghatag mobile registration services alang sa mga lagyo nga lugar? If in case lang? Yes. Actually, ang regular magin ng among mobile registration, ang tawag na mo ana is ang barangay BCRS. BCRS? Yes, Butuan City Registration Services. Civil Registration. Barangay Civil Registration Services day. So, sa pagkakaroon lang, sa month sa February murag duha ra gyud ang among makaya sa mobile registration since naka-program na gud sila daan na naka-linya na ang ilang request. So pag kuan pod sa pag-andam namo sa kuan kining buwan sa February, so duha lang among gi-cater nga mobile registration, which is ang barangay Taligaman sa February 12 ug sa February 19 sa barangay Antungalon. But ang among civil registration nga mobile, kada semana gid siya gaadto sa barangays. Depende sa barangays nga naka-schedule. Ang mga barangay, sir, need pa sila mo mo request sa inyo or kamo ang murag mo dool sa barangay nga pwede may mag service diha sa inyong barangay? Ang ginabuhat namo sa kuan, ma'am, usually maghimo mo gid sila request pod. So ang mga request, tanan mga request, among gipang line up kung masulod ba sa schedule, and then but karong 2025 naapod kami pre-scheduled na gyud nga mga barangays nga amo pang ipahibalo sa liga ng mga barangay kay amo naman yung gi-target ang katong mga daghan pa nga wala na rehistro sa mga kaning namo gud tay mga listahan pod sa mga wala pa na rehistro. So katong mga medyo tag-as pa og number nga wala na rehistro ang mga sakop sa barangay, mo to ang among target nga from January to December na gina siya nga kuan calendar. So amo pa ning i-release sa liga ng mga barangay. Ang uban na cater na namo. In fact ganiha murag bitos man yata to sila or di ko kuan kung asa to sila nga barangay na kaadto. Okay. But naa si schedule hangtod sa 31. Naapod may 30, naapod may 31 nga barangays nga makater. Pero karon sir, namoy target kung pila ang yung gi-expect karon nga magpa-register. Nabo mo yung mga target sir nga gihunahon na for February. Base sa previous nga mga data, mo average kita og 60 ka registrants per day sa last nga February. So ang usual magud nga average nato is 40 a day. Kung regular days lang, normal days is 40 registrants a day. So mo siguro basin mo daghan pa ning registrants kay last year naaman sila 60 ka persons or registrants per day ang average. Dapat ay dato sir kung pila ang wala ka rehistro pa sa nga mga bata or ginikanan sa atong dakbayan o giun sa kini pag-track kung nabatay. Actually na ay katong pinasubay sa birth registration assistance project sa PSA, nagsugod kini sa 2022 man yata. So pag 23 year 22 to 23 nakarehistro na kita og 900 plus sa for 2 years, but sa 2024
after murag nag medyo ni increase gyud ang among kuan ato kay pamugsa pagkusgan gyud namo ang kampanya sa kuan kay ang target is sa Butuan City alone is sa documented lang na sa PSA it's around 8,000 ang wala na rehistro. Okay. So pangitaunon pagid ni siya sa mga barangays do naana siya yung mga gitawag nila og omnibus certification. Kining omnibus certification subay kini sa katong previous nga survey nila sa PSA nga walay mga birth certificates. So nagihatag nila sa amo ang data ug kami karon ang mo mag-coordinate sa barangay aron maparehistro nato ang mga individuals nga wala pay birth certificate. Pero kahapon sir nga wala pa na sa nagparehistro. Sir, ang kanang ingana nga datos nato sir, naabatay kanang murag na edad nga murag kani ang pinakataas o range nga edad nga kani ang wala pa gid na rehistro nga murag mga senior na ba or napay mga batan-on pod nga wala pa na rehistro? Ang subay sa atong list klase-klase gyud ang kuan edad nga kuan kanang wala na rehistro. Kay pwede magud sir no nga kay eskwela no bisan og wala pay birth certificate kay to follow raman. O bago lang may nag-istorya gani sa ka magtutudlo pod sa Barangay Bitos. So ang problema man gud maggikan sa usually sa pamilya. So mo nang sa eskwelahan pod usahay mo dawat ra man gud pod sila og wa pay birth kay basta as long as naay barangay certification nga residente ni siya diri ni siya na tao. So hangtod mo graduate ang bata wa gyapon siya birth. Wala pa gyud siya birth. So sa college pangitaw ba birth certificate? Wala na ko nakuha kong TUR kay wala ko kapasag PSA dayon. Usually sa so ingon ana gid siya digid kakakuan partner. Sa college niya ma-realize. Actually sa high school nag-require na po pero sila. Pero murag karon lahi naman sir no gina-require na gid siya. Gina-require na gid before mo graduate. So daghan pod sa amo nga ni rehistro nga mga late registrants nga mga high school graduates kanang graduating students. So gi-require man pod sila nga mokuha gyud birth certificate aron inig hatag sa diploma, sakto na ang pangalan, ang iyang apelyido, ang information. Oo, ang information. So mo siguro po na ang reason nga dili po din sa magparehistro labi na pag opay kwarta, wala ila sa delay gamay kay pwede raman gihapon sa dawaton sa eskwelahan. Pero I hope na ma-change po na siya nga mindset no. Nga mindset well, o kala po nga procedure. I hope with kagahapon magud ni bisita si Yusek Mapa diri sa Butuan. So nag-distribute pod kami og katong mga BRAP beneficiaries. So katong narehistro adtong project si Yusek Mapa gyud ang nihatag sa iyang SECPA. Gitawag natong SECPA security paper nga katong PSA copy na gyud sa iyang birth certificate. Correct. So with kining kuan pod ni Vice Mayor Lau, so pag di hatag pod ni tabang pod pag-grace sa occasion si Vice Mayor Lau gahapon sa diri sa conference room nato. So timing ra pod nga before ta nakadiscuss mi gamay kung unsaon pagpalambo pagyod sa registration. In fact ni propose man to si Vice Mayor Lau nga murag ilibre na pati ang delayed registration. So among paningkamutan nga makuha ang data nga pila gyud ang kaning mga financial mga kailangan bayaran. Oo. Lagi kay bitaw. Tama mo tayo pangutana sa iya kung for example ko magpa-delayed registration ko or magpa-timely registration ko, pila ka ang estimated nga imong gasto labi na pagpa-photocopy, pila ka copies, original copy, photocopy, tanan ba kung kwintaw nimo. Pagkuha pa nimo sa mga certificate nga kailangan, di ba? Partner ba alanganin ng kwarta, 500 daday ang bulsa, sa bulsa unya. Siguro isa na siya partner as katupod ingon nimo no nga dili makaparehistro kay mo process na unta. Tas nabalaan pila ang bayro nun. Actually na ay mga cases pod nato nga nakakuha na siya og negative, PSA negative, pero sayop-sayop ang data nga na-entry dito niya. So medyo sayop ang mama, ang apelyido sa mama baro na sayop og pag
Pag-type. or May typo. paghatag Error. nila sa information sa taga PSA basig sayo pud ilang pagkuan. So kinahanglan pa gyud siya nga mukuha og another PSA negative nga katong sakto na gyud nga spelling, sakto nga date sa iyang kuan. So mura siya, additional siya nga Bayad na cost o kay ang mo gani ang among gi mura gi advocate namo nga muadto sa sila sa opisina aron mahibaw-an nila nga unsa gyud ang final nga spelling nga ilang iadto sa PSA or ang mga data nga iadto nila sa PSA aron sibo pud sa ilang documents nga ilang gipangdala. Kay usually ana ang uban nga late registrants, especially katong mga medyo hingkod-hingkod na, lahi ang spelling sa ilang, for example, sa ilang Comelec ID, lahi ang spelling pod sa ilang national ID, lahi pod ang spelling sa or ang date of birth or birth place sa ilang mga IDs nga gipangdala. So inconsistent Ang kuan ang ila pong documents mga information, ang yes. detalye. So mo nang among kuan kung before sila mo adto sa PSA, see to it nga ang Kompleto. ilang information nga ihatag consistent gyud sa ilang mga supporting documents. Sa Dili inyo ba man na- magpa... Ay, sige, 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 partner. partner. Dili Sa ba inyo... posible? sige, sige. Posible ba, sir, nga ma-invite na to ang PSA, labi na sa Ingana. pre-birth registration para one stop na lang, di na yung taon sila mo to sa PSA, maka-access sila Ay, dayon. like mura siya boss, no? Oo, Oh, boss, business nga. one-stop Ang shop diha, siya. ang Ang oo, among siyang boss. pwede ma-invite, di lang ko sure sa PSA nga kuan ang national ID, pwede na mo na ipa-invite nga yes. manhigid siya Pwede na sa sila City Hall magkuha po para sa... pag kung walay mga national ID, naman po si daghan man sila yung mga kit, ang tawag na nila kit kanang mukuha sa mga ID. So I think igo raman siguro nga pwede magpa-assign ta diri og whole month gyud sa February sa Partner din PSA. na sila, sir. Pero ang PSA, sir, medyo lisod. Ang PSA nga SECPA di me sure ana kay ang computers nga gamiton og ang I mean ang printers nga gamiton og mga papers nga kuan kay security paper man ita kahibaw kung but we will try kung pwede ba nila madala diri sa City Hall mismo ang mga gadgets nga pwede mo print sa Birth certificate. birth certificate nga Kay- PSA copy. At least ba, ma-burden lang gamay ang pamasahe. Kaya basin, maato na po dito, balik na po diri nga. Ay, sir, never po to, balik na po sa PSA, no? At least nara sa diri, isa ra ka tuyok-tuyukan. Nga, mas mayo og lisod po ng barangay, no? Oo. Pero daghan kay agihan kay ang sa boss actually daghan po agihan nga ordinances, resolutions. Pero at least karon sa boss, na institutionalized na Galing. siya. Oh, Na ang suppose- barangay is isa na, nandito yes, o diretso na. I hope na sa, Yes, hopefully, no, pohon sa, For sa mga soon, Daghan registration. magud ang required nga certification sa barangay sa during sa Dili lang registration. siya katong ilang mga Oh, residency, unlike sa no? boss nga isa ra gyud ka certification nga didto gini nga negosyo. So para to be sure na lang, pa di siya magbalik-balik, dalhon na lang niya taan ng requirements, magpa-assess muna siya, magpa-re-evaluate Yes, oo. siya sa Oo, civil correct, registry para di na siya mabalik-balik, no? Oo. Mas Visit siya lang, man- visit sa inyong department, sir, no? Oo, para as what you said, no, ma-assess na ma-assess sila siya. kung unsang ilang Siguro kinahanglan. natin assessment na table na matanaw sa yung mga documents, sir, nga nila sa itong Oh, buhaton, kanang bla atong bla bla. Windows 1 2 3 diha Oh. mo na atong evaluator sa kuan. Okay. Napod mi evaluator sa barangay civil registration services, tulo po na sila kabuok. So unom sila mag-augment pagid ta. Okay. Pero I hope, no, sunod siguro, basin matrain na to ang mga barangay para matudluan po sila pag how to assess documents para kung nakasalayo nga barangay ba, dito na sila mismo modul sa mga tawag na to, kanang mga siguro kanang mga accredited na sa civil registry nga niagi na siya training ba para kung layuan siya diri sa City Hall, pwede na siya magpa-assess dito sa ilang barangay. Na actually natay programa ana Okay. nakalinya na siya tulo ka sessions gani na siya within the year. Atong tumong ang tinguha na nga ma-disseminate sa mga preparer Barangay, oo. sa civil certificate of live birth ang unsay yung mga dokumento, especially po sa kanang death certificates. Appeal po na siya sa atong kuan kay ang mo prepare po na hospitals usually. Para siya force multiplier nila ba nga kanang mo tabang na kay
di ba lata kaya nga sila tayo mo assess no, pero labi na ding mga blagyo kay nga barangay nga moray bahion para magpa-assess dito lang silang barangay pwede na kay na-trained naman dito mga taga-barangay o nga certified na siya diri from sa inyo nga kung ano si tawag na kanang kumbaga kung sa mga traffic enforcers ba na magsitawag na deputized na sila kada nga word og gipita deputized na sila gi-authorize na sa civil registry nga mo assess at least isa na ang iyahang mga lakonon di na kay siya daghan kayo mga ni pagsyudad o nga sa pagkakaroon ang gitahasan sa barangay ang barangay secretaries sila ang mo na ang among tumungpod nga maghatag kami og yearly nga seminar, workshop sa mga barangay secretaries, sa mga clerks sa birthing clinics, sa clerks sa mga hospitals aron pod ma-plaster ang documents kay usahay among ibalik ang kuan kay dili magtungod ang mga linya pag entry sa document kay usually kung dili man gud magtungod muagi kana siya og mas mahal nga proseso kay magpa-correct naman ka once marehistro na nimo ang document unya dili matungod ang imong pangalan day natunong sa or ang imong apelyido natunong sa middle name ang imong first name baliktad natunong sa first name ang imong middle name natunong sa first name so medyo mataas na siya nga proseso na hinuon so para malikaya na siya nga kuan pag-prepare pa lang daan sa document plaster na daan ang kuan so maghatag kami og ang schedule lang is tentative pa pero naa kami tulo ka hugna nga workshop nga targeted gyud ang among mga participants so every workshop is mga 50 man yata tong nasa among budget 50 participants nice no very good na kay na ano na nila sir naka kumbaga na sila mga strategic priorities na mga move no nga at least makatabang ta sa tong katawhan nga mas madali na ang ilahang pagpa-assess no di na sila mo din at least ma-lesson pod ang ato ang mga tao diri sa atong magtapok man sila din nila sir kay labi da sa ato 86 barangay ba ni ato ang sa syudad lagyo pa gid ang uban maghabal-habal pa paingon pa diri ikapila pa ka manakay habal-habal ka gikan didto pag naog mag-jeep pa magmotor na pud ka jeep na pud so daghan kay dako kay ang imong isa ka adlaw imo ra biyahe oo tas diri na lang ka kay ugma na ka mo process di ba so ingana nice pud siya kay nga ideas at least ito sa barangay level maka-assess na matakatabang na kana may deputize kumbaga deputize na siya kay kumbaga kitagaan naman siya license to assess license Peter man kanang authority to assess maghatag og kuan if tagaan lang mi og kuan go signal sa ni Mayor, Mayor RCL, so pwede ta mag-deputize og evaluators. Evaluators sa barangay. Evaluator sa barangay kay na kuan naman ni sila na practice naman ni sila mga barangay secretaries pero wala pag kanang formal nga certification sa ila nga pwede na gid sila mo assess og mudawat og magpa-assess sa ila. Oo, tama. Usually gikan sa barangay pag abot sa amo napagay mga kulang nga documents nga mo nang ang uban medyo madismaya gamay kay ay kulang pag ay itong gi pang hakot na mo nga mga documents o gipangita na mo nga mga documents kay wala pod kayo na sila na didto pa lang sa barangay wala pa sila na brief gyud kung unsa gyud ang mga requirements nga kinahanglan do naman mi naghatag man mi og kanang flyers gyud sa barangays but dili man siguro sakto dili pa or kulang pa siguro pa kayo pagpasabot kung unsay pwede gyud alternate naman gyud document nga medyo complicated so mga discrepancies di kayo maka-decide ang barangay kay outside man po na sa ilang function bitaw sakto na kay namon gid po yung mga tagtungod pod partner sir na kanabang siguro wapay dili pod kay sa kasabot na kay in English baya usahay nang madawat nila so dili dayon muna usahay magpa-assist gid siya og tao barangay gid iyang maduulan para mapasabot sa iya nga unsa ni nga requirements unsay pasabot ani so mas gwapo tong naagid sa barangay pero I hope no nga ma-pursue na sa kinala ba na siya ordinansa sir dili na ang deputization kinala ba na siya consult sa City Legal pod kay basin og mo
sagit punta sa kung unsay Sa mga rules DILG nga pala, o Correct. unsay nga mga rules. Mas maayo po na ma-consult, no? Ay, at least, I think more pinaka, I don't know if other LGUs is doing that, pero murag karon pa ko makadungog na ingon na nga mo assess, no, in the barangay level. Siguro na ingon na same lang gyapon, like personal lang gyapon sa barangay ilang na train kay para mo tabang sa mga kuan natin nga Work extension office, work oo. extension office, o extension po niya nga responsibility, no, a function na ihatag sa iya. Usually magod ang sa barangay nga side dili kayo sila kuan sa mga sa mga requirements kay murag ang burden man gud sa pagkuan pod sa requirements kung sakto ba ni o dili diri man sa opisina. So murag basin ba og moingon pod ang client sa ila nga ingon ka ma'am mao niya. Oh, na i-blame sa iya. Basin ma-blame pod sila. So mo nang ipasa diretso sa amo ang mga delayed usually. Dahil ni comment, sir, kung naman i-deputize na ila i-training, tana approachable. Uy. Kaya maupod ng problema sa ubang barangays kung muduol sa ingana, stick ta daw. Hehehe. Isa actually tana sir tinuod kanang isa siya sa i-train nato dili lang sa atong pag-approach, no, is atong customer service. Customer service nato. Yes, oo. Actually mao na pod ang akong kuan pod sa opisina nga kana bang muanha sa opisina nga inigawas bitaw nila magngisi dili kanang magbugot gihapon. So ay labi na sa ila is frontline mo sir, no, frontline mo. So na ang kailangan ang inyong mga staff is good morning, ma'am. Niligid kay makadugog na lang kaskon nga katong staff dito sa civil district gistaasan kog kilay hala. Dayo ba di mo tubag? Di mo tubag. Mo yung manara. Dito lang, ma'am. Dito lang, ma'am. Paperman lang dito, ma'am. Pero, nalipay ko, partner, ganyan na kanyan, ko sa opisina nila, sir. Approachable kayang ilang PACD, no? Giatiman, gitag maayo. Gaya, gipahulam ka ito sa Citizens Charter, gibit-bit na ko. Ang libro. No, salamat kayo sa Civil Registry Department. Very accommodating, approachable kayo ang mga personnel diha. Actually, dali ra kayo, jud sila lang. Pag na yung mga per night queries sa inbox pag ginatong partner, tapos, naman ko ikaila sa Civil Justice, so, i-chat ra na ako nga, dahil ang contest, dalira, tapos ihatag na niya sa ako kung unsa. So, bisan pag sa chat or sa open ang ilang department. Actually, naggahin yun may og kanang among cellphone, no? Kanang, kay sa una magod ang personal nga cellphone ang gamiton. So, karon naman minadagaan sa katong 5,000 nga katong Christmas Christmas decoration. Christmas decoration. Consolation naman to. So, among gipalit, sabot mi sa opisina, palit na lang namong cellphone. So, nanay kaugalingon nga number ang Civil Registry Department niya. Napon siya kaugalingon na nga ang page na naman na, pero ang cellphone nga base of communication. Ang communication nga kuan direct na sir no nga katuragid ang katunga number is mo to yung ginahatag sa inyong mga clients, correct? In fact amo na po nang gikuan sa kuan nakadawat na pod mi og daghan mga queries pod gumikan sa katong paghatag pod namo og number sa social media. Alright. Sir, basin pwede nimo makuha ng inyong number, sir. Daghan kay toy numbers actually. Sige. Kanang lang main nila karon. Ang among main yun nga number ako sang kuanon ha. Bitaw sir, kay sa among sa inbox. Kay pwede raman siya nga ang main. Sa PIO sir, kay puro gid sa inyo ang inquiries. So, karon kay na naman ko yung number, i-forward na lang namo number. So, ang among number gyud, official number namo ni sa opisina is 0975 844 2731. Okay. 0975-844-2731. Okay. So, pwede sila mo text or mo tawag. Basta as long as murag 8 to 5 8 to 5 lang. So, dili lang po na mo sa opisina ang kuan. Nilang alas 9 sa gabi. Dili sila manawag mga alas 9 siguro. Sa gabi. Masukura pa kay wala gitubag, ma'am. Sorry po. During office hours lang po. 8 to 5 AM. Dili po siguro 7:59. Pero sa social media, sa Facebook page, basin og makalugar ang atong pan even after kasi ma-check na po niya, sir. Even after sa office hours. Sir, sa inyo nakita karon unsa may kasagarang mga makita ninyo nga challenges no sa atong pag-implement sa Ordinance number 4427/2014. O doon na ba tay plano nga ikuan ni siya ipa-amend or something gusto ninyo nga idugang or ihawa
Actually nagbansay-bansay mi ani nga ordinansa. Murag naagid mi i-propose nga amendment kay since ang nakabutang ra man gud diri sa kinsa ang pwede maka-avail ang 4.1 section 4.1 nakabutang ra didto nga who was born a child or person who was born in the territorial jurisdiction of Butuan and a resident of Butuan City is entitled. So kung dili na siya residente diri medyo maglisod siya og avail kay wala man siya na-appeal sa ordinansa. So duha man gid ang requirement sa ordinansa. So natawo siya sa Butuan, given naman na kay kung kinsa man gid ang matawo diri sa Butuan, irehistro mo gid nato. So ang ikaduha is ang residente siya sa Butuan. So basin og sa lain na siya nga residente, especially sa mga delayed registrants nato nga mga nagpuyo na sa lain nga mga lugar. For example, no, gipanganak og Butuan. Pero to og Cebu nagtrabaho. Nya gusto ko magparehistro, dili siya masulod ani. Dili siya ma-free but pwede siya maka-avail gyapon og out of pwede town. siya maka-out of town registration. Out of town registration. Sir, what if, sir, ang mother is OFW, nanganak siya sa abroad, pero pwede ra ba niya iparehistro iyang anak diri sa Butuan? Ay, dili siya ma-rehistro, ma'am. Ang kuan ana kung sa ingan ang mga event situation, ang sir. i-rehistro sa Butuan sa City Civil Registry Department, ang events ra nga na hitabo sa Butuan. So kung natawo siya sa Butuan, diri nato i-rehistro. Kung namatay sa Butuan, diri gihapon nato i-rehistro, ug ang gikasal sa Butuan diri gihapon i-rehistro. So kana basic ra gyud ang kuan kung taga Butuan gyud. Dili siya taga Kung Butuan. sa Butuan kung Butuan nahitabo. Kung sa Butuan nahitabo. Panalitan, So, sir. kuan siya, jurisdiction siya kibali. Okay. Bisan pag Butuan, gikan sa Butuan ang mama, sir. Yes. Oo. Basta sa lain kay Oo. gipanganak. Kung sa gawa siya, I think sa kuan siya sa mo report na siya sa Dito consulate siya kay sa- Manila man ang kuan ana sa consulate. So panalitan sir, kunuhay og kuan ko kanang taga US ko no, Burus ko. Boros ka. Nga timing nga pagabot og Butuan nanganak ko dinhi. Diri ka i-rehistro. ang Diri ko bata. i-rehistro ang bata. Pero So, dili na siya US Butuanan citizen, sir. Na may nakabutang dito ang residensya sa ginikanan. Pwede Sa siya US. nakabutang nato sa US. Pero US ipanganak citizen siya. Kung US citizen na pod ang parents, pwede nato siya ibutang kung gusto niya nga maka-present gid siya nga murag kanang green card holder na siya o so citizen na siya sa kuan. So i-rehistro gyapon nato siya. Just like sa mga foreigners nga naa diri sa Butuan, mag-present lang Mag-rehistro sa ilang gyud. passports. So i-rehistro gyapon. So Filipino na siya. Dili siya Filipino, sir. Saan naman siya? Kung Filipina ang mama, Kung both parents are foreigner, pero nanganak Pero na siya dili siya dinhi. nanganak. Oo. Like for tourists Pwede ba sila. ma-consider na complicated? ang kuan magud sa Di ba una. complicated? Hindi mo si sir. Nga na ba siya? Nga sa sayon, kung dili ka nanganak, kung dili ka namatay, kung dili ka Parehistro, gikasal. actually, daghan may mga foreigners nga kuan na may naka-indicate gud nga sa line, di lang ko ka-memorize sa line kung nationality sa parents. Kay sa una nga mga birth registration forms, ang nationality is naka-attach sa child. Okay. Karon nga ma-form ang nationality naka-attach na siya sa mother o sa father. So kung ang papa foreigner gyud ang ibutang Ang dito bata. sa birth certificate, sa Pero nationality. diri ang yang Diri siya nataw. nataw. Pero foreigner ang iyang Okay. Pero di siya citizen. yes. Sa kung Philippines. Italian siya, Italian ang atong ibutang. Kung US siya, American. Ang birthplace ra ang Butuan City. Butuan Di ba sa US kay But pag mga dili siya mo determine kung unsa iyang citizenship. Bago lang partner nagawas siya. Diba sa Mura US? gigawas karon ni US ni Donald Trump? ni President Donald Trump is kanang dili na siya ingon possible nga nang kung gipanganak ka dito US citizen na ka moagi daw gihapon ka sa process. Pero kay naman gi-change niya na siya changes nga gikuan sa mga labi na sa mga migrant. Oo. Pero I think kay naman gud ni kaso sa una pero daog siya nga gipanganak siya sa US. US citizen gid siya. No matter kung unsay kuan ang iyang parents kung
basta dito siya gipanganak, automatic citizenship siya. Yes, kaya citizenship. ang US is use solely man na sila. So ang gi-adapt nila nga principle is use solely kung kisay na tao dito. Automatic. So muna nag-expect na sir na utan namin nga. So sa sir, ato- what if kung nanganak as foreigner, Ang subutuan nun sa ang bata. Di ba? Yan Use ang guinness kuan. na nga atong kuan. So by affinity ang ato. So Okay. by consanguinity. So meaning kung by blood siya, by blood. okay. So kung So dili pagsabot nga gipanganak siya, butuanon diretso. Like, ayaw mo kadlock, guys, kung mga sa butuan. So i-restore lang siya sir, pero sa ginikanan ang mga pangalan o nationality lahi. Ang birthplace lang ang butuan. Yes, City. oo. Pwede na po niya nadalhon lang yung rehisto dito sa iyang lugar. Yes, o asa actually sa- kung file nila og kuan kanang mga clearance for BI, pwede na sila magamit as kuan nila para madala nila ang bata. Okay. Okay. So far sir, mura na mo nakita nga gusto niyo i-amend diya sa ordinansa. Daghan pa mo nakita Nagdaganda actually na pay i-recommend. naababanggoy kuan kining financially constrained, so members of IP and then living in danger zones. So additional siya nga mga kining classification sa kuan ba sa beneficiaries. So dapat kuan siya kibali mo rag general na. in general na nga applicable na gid siya sa tanan. Basta basta residence mao lang. po na ang kuan ni Vice Mayor, mao po diyang Observation. observation or tumong pod nga hatagan yun og kining attention ning mga delayed registrants. So hopefully kay nanaboy gihatagan na sir nga kuan kanang murag kana recommendation or request for amendment anang ordinansa. Actually nag-gather pa mi og kuan kay ang kinahanglan pod namo nga before mi mo recommend for amendment or revision or kining kuan kinahanglan mi og data, especially katong gi kuan ni Vice nga basin og dili na pabayran ang delayed registration. Across for the whole year na gina or whole year round na siya nga walay bayad, so Dili na siya timely or February. delayed wala na siya bayad, di lang kay sa February. So manginahanglan pa mi og nag-collect naman mi og data ganiha kung pila gyud ang financial kuan kibali nga maapektuhan aspect niya. Alright, okay. Sir, sa isgutanan nga digital transformation, doon na ba may plano ang ato ang buhatan sa Civil Registry Department for digital transformation? Yes, ongoing ang among pag-craft sa among digitalization plan. Plan. Oo. So hopefully by February or March makapresent na kami kay Mayor kay Yes. it will entail nga dako gyud ang budget ang among Budget og lihokon, sir, no? Lihoko nun. Kay naka-benchmark nami sa Davao and Tagum and murag mas medyo advanced ang Tagum compared to kuan siguro in my opinion. Kay tanan proseso ma-access gid nimo sa naapoy ilang ma-access nga online. So naapoy for example if application lang pwede na siya sa online and then i-check nila sa kuan. So mo to among naadto sa last November, hopefully among ma-replicate Yes. Katong sa Tagum. Katong sa Tagum nga. Kaya mas bet ninyo Tagum. Oo. Alright. Kaya mas dali. Mas dali siya. Okay. Though nagpasalamat pud mi sa kay Mayor pag-approve sa paghatag sa amo og IT. For Kana benchmark. IT benchmark. personnel nga pwede nga mo musugod sa among mga IT sa nga inyong mga IT, concern. sa information. Sa inyong IT kwan, personnel. sir. IT personnel namo nga nami programmer na nga Na assigned. wala pa siya na kuan kay gi-assess pa man, so huwat na lang mi nga na appointment na niya pero initially na duha nga contenders, so pilian na lang siguro to. Pero approved na yung digitalization plan, sir? Approved Wala pa na. sir. Ang katulang pag-assign og IT nga personnel nga mututok yun sa civil registry Pero ang department. digital plan wa pa na-approve Wala pa pa ni siya. Mayor. Oo. Alright. Mawala yung gihulatan na pag ma-approve to ni Mayor. Pero nagkuhan mo, sir, nga, within this year, ma-approve na siya. Yes, kay especially that it would siguro in mga by phase magud ang among implementation ana, so daghan nga facing ang among Daghan mo services. agihan. Oo. Pila ba Oo, mga daghan external services. services niyo, sir? Mga
10, 11. We have 13. 13. 13 services. External Oo. services. Unsay long-term vision niyo, sir, sa City Civil Registry? Ang long term yun is kanang mo achieve yun ta og 100% ka registration. So gipaning kamutan na mo napoy bag-o nga napasar nga last year nga Children's Welfare Code sa city. Gipangunahan kini sa atong SP karon. Mag-coordinate pod kami sa City Health Department nga aron matrack yun ang from pregnancy pa lang matrack na namo ang mga residents nga buros kay para inig Mag-anak na. Anak. so nami coordination nga gibuhat with City Health Department, especially sa mga barangay health workers kay sila man ang frontliners pod sa mga mga pregnant women o pag-monitor. So magpa-prenatal ba yan? Correct. So hopefully, mga birthing clinic hopefully siguro system. Hopefully ma-track na namo tanan pero Makapangandam na mo nga ay kadaghan na to ang mga nakay ani nga buwan. Anyway, ang kuan pod niya, ang primary niya nga tumong is ang katog yung mga geographically isolated nga mga lugar disadvantaged areas. Yes. So Alright. gitawag nila og giterm nila og GIDA. Okay. So Okay, congrats dancer no kay gwapo kayo ang direction ni sir Yes. for universal birth registration sa Butuan. Damgo ni na yung mga changes no, mga kay nga na gusto nila nga yes, ano gyud mahimong inclusive ang correct. kaning gitawag nato nga registration sa birth delayed or timely dili lang sa bulan sa February kundi for the whole year round na ang ato ang free nga registration. Sir, basta na kay mensahe or mga last minute nga mga announcement sa ato mga gusto mo avail sa free birth registration? Akong giawhag tong mga especially katog yung sa mga delayed registration registrants para makaadto na dani sila sa opisina aron magpalista sa ilang names. Kay aron among i-post na daan kay mandatory ra ba ang 10 days nga posting sa delayed registration. So dili na mo ma-process ang inyong mga papel if dili pa mahuman ang 10 days nga posting or notice to the public nga nagparehistro mo. So ang mga requirements sa delayed registration among i-post sa among Facebook page nga Butuan City Civil Registry Department. So makita na ninyo siguro sa i-search lang sa Facebook. And then katong among number among i-plug po dito sa kuan sa Facebook page and then sa PIO PID. PID na di ay. So nagpasalamat pod mi nga gihatagan mi og panahon nga makahatag og kaning information sa katawhan sa Butuan, especially katong naay at katuyuan sa among opisina nga nana sila initial nga mga ideas dayon kung unsay mga requirements. So ang basic ramang good, ang timely dili kayo siya medyo kuti. So ang kuan lang namo as katong akong gi-mention ganiha murag Katoy daghan-daghan. tulo ra man siguro ka documents ang required sa timely. So ang sa delayed lang medyo daghan-daghan murag moabot gyud og mga 10 o mga 10 documents ang among pangayoon sa inyo. So kung dili na namo makuha sa inyo napod naman po'y programa nga barangay birth registration assistance program o ang BRAP. Pwede nimo dito kay medyo pina kuan man to siya murag kuan gyud siya nga ang requirements gamay gyud kaayo. So programa kini sa PSA pero medyo langan-langan ni siya kay mo request pa man mi sa PSA og negative ninyo. So kami ang mo request og negative para sa inyo. Okay. Oo. Alright. So salamat. So sa kato mga gusto magparehistro, mas maayo nga sunod semana or kung harong hapon makaadto mo, makabisita mo sa opisina nila sir. Aron makapangayo na magpa-assess na sa mga inyong mga dokumento kung naa naman gani
aron mapa-posting na for 10 days katulabi na kung delayed registration para maapas dayon ang inyong dokumento. Correct. Unya mas maayo pud nga mapa-assess ng mga documents basin sa mga kulang. Na kay mga matrabaho kulang na. nga documents na. Ay salamat kayo sir ha sa imong Thank you oras kayo, ug sir. panahon. Thank you po kayo, sir. Kami Sir, gyud pasalamat sir kay yan higit talent ka sir. Busy busy ba kayo kayo ra ba? ni sila, sir? Sir ginto pero ni ani gid siya diri Yes, para oo. mapasabot gyud sa tuwa ang kaning umaabot nga activities nila kaning free birth registration. Sige lang kay daghan pa yung mga announcement hopefully no yung mga development diri naghihapon sa teleradyo pahibalo ni sir Correct, ang oo. mga unsa man gani mga kakuli Actually, pwede po namo mo itap ang mga eskwelahan ang kung naminaw karon og Oo. naka tan-aw pwede ang eskwelahan mo request pod sa amo og magpa schedule kay usually naapoy mga bata nato diha nga wala pay rehistro. So okay. in fact ganiha nag-istorya mi sa Bitos and then San Roque man yata tong elementary school sa Bitos. So amo silang gi-schedulean nga maadtuan namo within the month of January, hopefully by 28. So naka-schedule mi sa San Roque 28 sa Barangay Bitos. Okay. So pwede rin magpa-schedule for IEC, no? Yes, IEC and then kuan pod kining basin og nana sila lista sa BRAP. So ang mga bata mo ang uban mga bata nakalista na sa BRAP katong project sa PSA. So amo na lang i-follow up kung sa mga ginikanan nga kung kumusta na ba ang mga requirements nga ilang ihatag. Okay. Okay. Alright, salamat kay sir. Thank you kayo, Thank you so much kayo. Thank you. Oo, thank you. Sir, manto ko sa imong office na. Okay pa, ano. Sige, Thank sir. you, thank you po. Thank you. Salamat kayo, sir. Okay, sa ato mga kabutuan kung naamoy mga na-miss, no, kung naamoy mga dugang pangutana, pwede gyapon yung matawagan ang hotline sa Civil Registry Department 0975-844-2731. Ako Usbon, ang number sa hotline sa to Civil Registry Department is 0975-844-2731. Okay? So I hope nga daghan kitay na hibalaan, daghan kitay nakatunan kang Sir Toto no about aning ilang sa program ilang karong program and February. services And karong also February. dili lang ka na partner no unsa po mga plans nila no Oo. sa ilang department para makuha tong 100% registry sa syudad. Para makuha tong universal no birth registration sa atong dokumento sa butuan. Partner dito maglangay una kita magbulag-bulag ibilin ko kaninyo ang usa ka panultihon nga kung kinsay mag-apura maoy dali nga mapandol. Uy. Kani partner mo man gini mong role no pag-interpret ani ako gisulti na Ang dali-dali. kung kinsay mag-apura maoy dali nga mapandol. Sa may imong interpretation na partner. Kung kinsay mag-apura mo oy dali-dali nga mapandol. Siguro okay partner. Sige daw. Kaya no. Kuan dili lang tingali magdali-dali kay ingon pa sa thought bagid nga. Everything has a perfect time bagid nga. Dili siya dali kay ang tanan ihatag or moabot sa imo in a perfect place in a perfect time. Wow. Diba? So dili siya ingon nga, "Hay kailangan Karon dayon." Kailangan Murag impulsive buyer pag gano'n. Ay, di, palito na ko na siya dayon. Or indecisive pud ka. Kailangan kanang pa kuan ka step by step gihapon. Dapat hunahon yun og maayo, no? Itimbang-timbangon og Correct. maayo ang ato ang mga ginabuhat, no? Atong hunahon balansihon sakto ba ni unsay consequences kung ako ning paliton, ako ning buhaton, may nana, no? Kay kung magdiretso mo ka og kanang mo decision dayon tungod kay gusto nimo, basin unya og madalak basin unya masayop day ka or kung dili pakyas di ang imong mga decision. Kay nagdali-dali kay gidali-dali ka. Correct. Oo. So amo na giingon nga di ta magdali-dali. Kay ingon pa nga Labi sa gugma, partner, no? Ay, oo. Labi na kung nahigugma ka ng laki, magdali-dali ka. Naburos na inoon ka. Nasa ulay ang pagmahay. tapos tas at the end of the day, Diday ka mo. nagbulag mo so Single mom ka. O, pero diba? there's nothing wrong kay laban gyapon ta mga mommies. Oo. So muna sige ingon nga di ta mag-apura aron dili ta mapandol. Okay? So I hope na stepping stone lang gihapon ta. Ako nang, Step kumbaga, by step lang step by step gihapon lang ta. Kay wala man ta kabaloon sa atong kuan di ba? So, Padungan. Yes.
I hope na namoy nakatunan karon adlaw sa atong sa ato ang Hisgutan. panultihon. Dapat lagi sila ikuan sa atong hisgutanan. panultihon. O sa atong panultihon po. Alright. Sa katibo ang puwersa sa Butuan City Public Information Division. Ako si Richmond Dinayon. O ako si Gracial Gorgoyog. Before ko magkuha sa akong spiel, hi to Dexy Litera, no? Shout out, Ma'am Gracial. Hello, Dex. Og mag-uba na usab kita sa Laing Disyon sa Butuan Aksyon Teleradio sunod Biyernes. Palihog sa pag-like sa atong official Facebook page, Butuan City Public Information Office, sa X, Instagram, o sa YouTube channel. Sa katong karon pa nagtanaw ay kabalaka pwede gawin niyo matanaw, ma-replay ang atuang programa, ang atuang episode kadlaw. I-type lang atong date January 24, 2025 diya sa YouTube channel og tadang magaw sa dayang atong episode karong adlaw. Correct. Sa kitabuk ang puwersa sa Butuan Natibok ang puwersa sa City Executive Management Department, Public Information Division sa pagpanguna ni Attorney Ayan Sabado ug sa among Division Head si Ma'am Michiko Maquinao de Jesus. Daghang salamat sa pag-uban og dalay gyud ang Dios. Happy weekend sa atong mga kabutuanon. Bye-bye. Enjoy your weekend, everyone. Enjoy your weekend.